Good day everyone. Before anything else, I just want to introduce myself. I am Jomar Lucernas Kiap. So, ang akin report is lifestyle of the age of globalization. So, foods. Ayon dito, ang mga pagkain na ating nakagawian, kainin ay nagmula sa mga ating kulturang mga Pilipino na kung saan generation by generation ay naisasalin maging ngayong panahong pangkasalukuyan sa pamamagitan like sabi rito na kung paano natin sineserve o kung paano paraan natin kainin o i-prepare ang mga pagkain na nasa ating harapan. At ito daw ay malaking ambag sa ating economic activity. Gayon pa man, through globalization ay nagbabago ang ating sistema ng ating sa pamamaraan sa usaping pagkain, special daw sa food access, kung paano tayo magkakaroon ng access sa ibang pagkain at availability na kung saan is nakukuha o nakakakuha tayo ng oportunidad na makakuha ng food sa iba't ibang bansa. And lastly, quality na kung saan through time na nababago ang iba't ibang kalidad sa usaping pagkain sa ngayong panahong pangkasalukuyan. So, ano nga ba ang urbanization? So, sabi dito is yung mga tao daw ay pumupunta sa mga urban areas like cities, town, upang doon magtinda o magtayo ng isang fast food. And sa pamamagitan nito, nagbabago ang food system sa ating bansa dahil sa makabagong panahon. So, next is foreign investment. So, ito ay yung pang-export and import o pagpapalit ng mga kalakal between two or more country. So, tingnan natin yung pahabain. So, next is sport. In the age of contemporary world, sport has been widely recognized as an important aspect of life. So, Wharton 2014. So, sabi dito is, sa ngayong modernong mundo, ang sport ay isa sa nagiging popular na aspeto sa larangan ng buhay. So, this particularly activity, just like any other, also play a role in the larger mantle of globalization. So, ito daw ay may malaking parte sa globalisasyon sa international and national organization sa mga iba't ibang bansa na kung saan nagkakaroon ng maayos na komunikasyon ang mga bansa. So, Wharton 2014. So, in-explain nga niya na that is one way or another sport become as a platform for identity formation among nation, and through sport daw po ay nagkakaroon ng identity ang isang bansa, like po pag nanalo ang isang kinatawan sa isang patimpalak. So example nga po dito sa Pilipinas si Heidelin Diaz, di ba ho, nagbigay siya ng karangalan dito sa Pilipinas. So mare-recognize po natin ang bansa na ito na nanalo sa gaanong larangan. So, isa pa rin sa example dito si Manny Pacquiao. So, sunod-sunod din ang ating pagkapanalo sa boxing. So, dito sikat na sikat talaga tayo sa boxing gawa ni Manny Pacquiao. So, similarly, the presence of international competition such as the Olympics, which attract increasing participation and audience from people across the globe,
also show how sporting event can operate on a global scale. Po 2013 like po sa pamamagitan ng sport na ipapakita po kung paano nga ba nagagawa o nagaganap ang larangan na iyon sa pandaigdigang kaayusan po. Next po is music. So isa rin sa lifestyle in the age of globalization, ang music is a valuable manifestation of our subjective aesthetic experience. It's continue to play a significant part in our daily lives, either as a form of expression or experiencing emotion, ideas, and realities that are important to us. So, sabi nga dito, ang music ay isang mahalagang parte na sa ating buhay, specifically, so tayo bilang Pilipino, na sa pamamagitan nito ay na-express natin kung ano yung emotion natin sa pamamagitan ng pakikinig ng mga musics. O nai-connect din natin ito sa kung ano ang nararamdaman natin, is either gusto natin i-enjoy ang ating mga kaibigan, family. So kapag may mga problema ka rin, so yung iba stress reliever nila ito. So in the age of globalization, opined that is of the contact among musical tradition foster mutuality in a much as it's aspiring for friction, acquired, unequal, unstable, and creative state when something different different intermingle. So yun nga. So iyon nga po yung through music, naiugnay natin ito sa kung ano ang pinahihiwatig ng music o vibe ng music sa ating pang-araw-araw na buhay, dahil nakakapagbigay ito sa ating saya o kakaibang feeling o yung tinatawag na mutuality. This process of disequilibrium often leads to the birth of more recent regions, such as when African and European tradition the way for the emerge of reggae, jazz, and other genres. Small 1987 as cited by El Gadba 2014. So ayon na nga po sa pamamagitan daw po ng music, na-express natin kung ano yung gusto natin ipahiwatig, yung kung ano yung emotion ang nararamdaman natin sa pamamagitan ng iba't ibang genre, like before, like reggae or jazz. So Richard Letts 2003 from the Musical Council of Australia report in a study on the effect of globalization on music among different countries. Philippines included. The report described that assimilation of Western music started in the Philippines since the Hispanic colonialization, where scared was used in the introduction of Christianism. Its father articulated that while Philippines has its own unique music genre. So example is Kundiman, and recently the growing organization of professional musician. We remind to include Western musical tradition in our regular music consumption. So sabi dito, ang globalization on the music ay hindi lang ngayong
pangkasalukuyang nangyayari sa buhay ng tao. Ito rin ay nangyayari noong Hispanic era. Spanish era pa lang. Kaya habang tumatagal is nagkakaroon ng pagbabago with the advent of online streaming applications such as SoundCloud, Spotify, and YouTube. So where sharing of music production and creation are swipe and nearly free. The intermingling of music culture in principle is not be one possible. In fact, some data show that streaming is the top most contributor to the growing music market, accounting for almost 40% of revenues. So sabi naman dito is with the use of online source like internet and social media or other application ay nagiging madali na para sa atin makapakinig ng iba't ibang genre ng music o makapag-produce ng music. So next is commerce. So new business model have also emerged in recent years. So entrepreneur bring in their business into the electronic world. Those the birth of e-commerce. So ibig sabihin po nito is sa pagtakbo ng panahon, sa ngayon pangkasalukuyan, madami na ang nausbong na mga negosyo sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng mga negosyanteng gustong magpaunlad o umunlad. At sabi dito, the birth of e-commerce, pag sinabi po ng commerce, ito po yung pagpapalitan ng goods and services and product into or more parties, katulad ng trading system, international or national. And ito daw ay nangyayari through online platforms such as Lazada, Amazon, and Shopee are made available where you can buy and sell and products. Even business with physical store are putting up online platform to extend their rich. Social network media such as Facebook, Twitter, and Instagram are used as marketing and advertising tools. So sinasabi din dito na kahit maliit na tindahan na nakikita natin kung saan or through online na nakikita natin sa social media ay under pa rin ng commerce. So bank have also put up electronic platform where client can hold transaction, bill payment or money transfer without having to appear physically in physical banking infrastructure. So sabi naman dito is nowadays modern world or electronic world na ngayon is maaari na tayo magbayad ng mga kailangan natin through transferring money online or bill payment, na kahit hindi tayo formal na pumunta, nakakapag-transfer na tayo ng pera like sa GCash o Paymaya at marami pang iba. In the travel and transportation services, there are platform where client can book tickets, so manage their booking and even cancel and perform other transaction related to their trip. It's also about modern world na through internet kaya na natin makapag-book ng travel o transaction na hindi na tayo formal na makipag-ugnayan. Kumbaga ay pupunta tayo ng Baguio, so
isa-search na lang natin yung mga hotel na pwede nating tuluyan doon para pagdating natin doon, so nakausap natin yung ating may-ari ng hotel, dediretso na tayo doon. Hindi na tayo magpo-formal na makipag-ugnayan pa. So kagandahan din doon kapag may nakausap na rin tayo, meron na agad tayong tutuluyan. So di na tayo mahihirapan. So mas mapapadali. Business process in a territory can also be done overseas through business process outsourcing or BPO, facilitated by reliable internet connectivity and dependence communication technologies. Through online community, like nakakapag communicate na tayo sa iba with the use of internet connection, at nakakatulong ito ng lubos sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga entrepreneur, dahil sa transaksyon ang pinakapangunahing kanilang ginagawa para lumago ang kanilang business. Kaya mas napapadali ng mga ito ang mga kanilang gawain, katulad ng mga nabanggit ko kanina na transferring money and online community na napapadali na ito. So, iyon lang. Marami pong salamat. So, next reporting.